Supreme Rebirth, Kabanata 331. Bihira para kay Chen Lei ang gayong mayabang at mayabang na binata sa Jinpao. Sa East China Sea, Shillong Island, ang ganitong puwersa, hindi pa ito nakatagpo ni Chen Lei, at hindi ko alam kung saang antas kabilang ang puwersang ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang mapagmataas at dominanteng pag-uugali, dapat siyang maging malakas, kung hindi, siya ay nalipol ng 180 beses sa pamamagitan ng pagkilos ng mayabang. Sa pagtingin sa nakapatay na binata, si Chen Lei ay hindi natakot, at sinabi, "Itong biyanang babae, ito ba ang iyong kamay?" Habang nasa daan, nalaman ni Chen Lei na hindi masama ang paglilinang ng biyanan ni Bai Minman, at siya ay isang makapangyarihang tao sa antas ng wuwang sa anyo ng pagbabago. Ang gayong makapangyarihang tao ay hindi mamamatay ng kakaiba maliban kung malapit na ang kanyang buhay. Ngunit biglang namatay ang biyenan ni Bai Minman. Ito ay tiyak na hindi dahil sa natural na mga dahilan, ngunit dahil sa isang mamamatay. At kinumpirma rin ito ni Bai Minman. Bago siya namatay, sinabihan siya ng kanyang biyenan na umalis kaagad upang maiwasan ang sakuna. Noong una ay naisip ni Bai Minman, pagkatapos magluto ng kanyang biyenan ay umalis siya rito na nakabalat kayo. Saan niya naisip na bago niya matapos ang pag-aasikaso sa libing ng kanyang biyenan ay darating ang kalaban sa pintuan. Ang binata sa Jinpao ay nakinig sa mga salita ni Chen Lei, at siya ay nabuhayan ng loob, na nagsabing, "Ibig mong sabihin itong matandang bagay?" Oo, personal siyang binaril ni Ben Xiao at pinabalik siya sa kanluran. "Bakit mo gustong salakayin ang iyong biyenan?" Narinig ni Bai Minman ang pag-amin ng binata sa Jinpao, at galit na nagtanong, na gustong sampilan ng palad ang binata sa kanyang harapan upang ipaghiganti ang kanyang biyenan. Sinabi ni Jinpao, "Bata, ngayon hindi mo alam kung bakit, anuman ang mangyari, hayaan kang maging multo. Ang singsing sa kamay mo, nagustuhan ni Ben Xiao ang singsing sa kamay mo, iabot mo, kaya kung ibigay sa iyo na aalis ang buong katawan." Panipi. Tiningnan ni Bai Minman ang singsing sa kanyang kamay at sinabing, "Dahil lang sa singsing na ganyan, nakapatay ka ng mga tao. Masyado kang malupit." Ang binata sa Jinpao ay naiinip at malamig na sumangot, "Huwag kang magsalita ng walang kaparekan, hindi ka magbabayad." Ngumisi si Bai Minman at nagsabi, "Sinabi mo bang ibibigay ko sa iyo?" When the Jinpao boy saw this, he said, "Mukhang handa ka ng lumaban hanggang dulo, yun lang, pupunta ako para personalan." Pagkatapos magsalita, iniyuko ng binata ang kanyang mga kuko at hinawakan ang isa niyang kuko patungo kay Bai Minman. Biglang lumitaw ang isang napakalaking presyon ng hangin, at malalim na mga marka ng kuko sa lupa, paikot-ikot patungo sa mga paa ni Bai Minman. Naramdaman na lang ni Bai Minman ang isang napakalaking kuko ng dragon, bumagsak pataas, wala na ang dugo sa kanyang mukha, at hindi niya napigilan ang sarili. Gumalaw ng paalang si Chen Lei, hinarangan si Bai Minman, na may gininto ang liwanag na obra maestra sa kanyang palad, at ang isang palad ay parang gintong hagis, sinasampal ang malaking kuko ng dragon sa kanyang kalooban. Sa isang malakas na tunog, ang malaking dragon claw ay nadurog ng gintong palad. Ang binata sa Jinpao ay namutla saglit, at pagkatapos makaranas ng ilang madilim na pagkatalo, tumingin siya kay Chen Lei na may malungkot na ekspresyon. Hindi inaasahan ng binata sa Jinpao na ang lalaking mukhang mabangis sa kanyang harapan ay talagang napakatigas ng ulo. "Sino ka?" malakas na tanong ng Jinpao boy. Sinabi ni Chen Lei, "Kung sino ako ay walang kinalaman sa iyo. Imposibleng makamit ang iyong mga layunin ngayon. Mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian, ang isa ay ang lumabas, ang isa ay ang mamatay." Sumakit ang tiyan ng binata sa Jinpao dahil sa galit ni Chen Lei. 2 beses siyang ninisyon at sinabi, "Ito ay isang malaking tono. Walang nang ahas na banta ang Shillong Island ko ng ganito. Meron na ako ngayon," casual na sabi ni Chen Lei. Galit na galit ang binata sa Jinpao at nagsabi, "Talaga, hahayaan ng binata na masira ito." Pagkatapos ng pagsasalita, ang batang Jinpao ay naglabas ng malakas na pagbabago-bago ng sigla, isang malaking chilong, na nagbago ng hugis, ay sumasakop sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay malamig. Ang binatang ito na nakasuot ng brocade na damit, bagamat bata pa, ay ang wuwang ng unang antas ng pagbabago. Sa kanyang kasalukuyang edad, na may ganitong paglilinang,
tiyak na isa siyang cultivation genius na hindi pa nakikita sa loob ng 1,000 taon. Si Jilong ay isang grupo lamang ng mga multo, hindi totoo, na nagpapahiwatig na ang paglilinang ng binatang ito na nagpipino ng mga kayamanan ng pisikal na kaharian ay hindi pa umabot sa malalim na kaharian. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay isang Qilong, nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan ng dragon, at ang mga mata nito ay puno ng walang katapusang kamahalan, nakatingin sa langit. Malamig na umungol ang binata sa Jinpao, at biglang gumalaw ang Qilong sa kanyang likuran. Dalawang malamig na sinag ang lumabas mula sa kanyang mga mata, at ang sinag ng liwanag ay napakaganda, at inatake niya si Chen Lei. Sa hangin, isang kristal na snowflake ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na naglalabas ng isang mapanganib na matalim na gilid, na sinamahan ng dalawang nakakatakot na mga mata. Ang pamamaraan ng paglilinang ng binatang ito ay sobrang dilim at malamig, at ang liwanag na nagmumula sa mga mata ni Qilong ay maaaring mag-freeze ng lahat. Ito ay talagang isang nakakatakot at makapangyarihang pamamaraan. Bumaba ng husto ang temperatura sa paligid, at ang lupa ay natatakpan ng makapal na layer ng malalim na yelo, at mabilis itong kumalat patungo sa paligid, naghahanda na i-seal si Chen Lei Ding. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at tinapik ang gininto ang palad, na nakatatak ng dalawang nakakatakot na mata. Dahil gusto ni Chen Lei na baguhin ang kanyang pagkakakilanlan, natural na ayaw niyang madaling gamitin ang Lady Jing Profound Technique na pinagkadalubhasaan niya. Sa loob ng mahigit 1 taon ng Qingyang sect, ang paglilinang ni Chen Lei ay napakaliit na napabuti, mula lamang sa unang bahagi ng ikalimang layer ng Gang Demon Realm hanggang sa tuktok ng huling bahagi ng ikalimang layer. Gayunpaman, ang kanyang martial arts ay malinaw na nag-sublimate. Nakakuha si Chen Lei ng hindi mabilang na makapangyarihang mga diskarte sa Qishan Secret Realm. Kabilang sa mga ito, ang dalawang pinakamahalagang ehersisyo ay ang nakuha mula sa Biloo Palace at sa Golden Palace. Sa Biloo Palace, nakuha ni Chen Lei ang isang set ng Biloo Nine Heaven Secret Art, na isang paraan ng pagsasanay para sa dakilang emperador Biloo na tumayo at patunayan ang tao. Sa Golden Land Palace, nakakuha si Chen Lei ng isang set ng 9 turns Golden Body Art. Ang hanay ng mga pagsasanay na ito ay isang pamamaraan na iniwan ng may-ari ng Golden Land Palace, at ito ay kinakailangan din. Kabilang sa mga ito, maging ang 9 Heavens Biloo Ju o ang 9 turns Golden Body Ju, ang kalidad ng teknik ay hindi mas mahina kaysa sa Lady Jing na nakuha ni Chen Lei. At nilinang na ni Chen Lei ang Lady Sutra, at lohikal na pagsasalita, imposible para sa kanya na linangin ang 9 turns Golden Body Art at ang 9 days Biloo Art. Gayunpaman, nang si Chen Lei ay natututo at pinag-aaralan ang dalawang teknik na ito, hindi niya inaasahang natuklasan na hindi lamang niya nagawang magsanay ng 9 Heavens Biloo Ju at ang 9 turns Golden Body Cultivation Ju, ngunit siya rin ay ganap na walang kakayahan sa Thunder Emperor, na siya ay nagsasanay sa paglilinang. Pagkatapos ng conflict, hindi lamang walang salungatan, ngunit mayroon din itong epektong pang-promosyon. Pagkatapos magsanay ng 9 Heavens Biloo Ju at ang 9 turns Golden Body Ju sa cultivation, ang dalawang teknik na ito ay halos isinama sa cultivation ng Lady Jing. Ang ganitong pakiramdam, kahit si Chen Lei sa kanyang nakaraang buhay, sa karanasan ni Emperor Wu, ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, maingat na hinanap ni Chen Lei ang dahilan, at talagang natagpuan niya ang huling dahilan. Lumabas na si Chen Lei ay nakatanggap ng isang kasulatan mula sa Biloo Palace, na tinatawag na Dao Jing na itinuro ni Emperor Biloo. Hindi maintindihan ni Chen Lei ang kasulatang ito. Gumuhit lamang siya ng mga gourds at binigkas ang mga ito, at hindi alam ang paggamit ng Daoist magic. Gayunpaman, pagkatapos mag-practice ng 9 Heavens Biloo Ju at ang 9 turns Golden Body Ju, naunawaan ni Chen Lei na ang Dao Jing, na ito ay talagang isang supreme practice method, na talagang magpapangyari sa kanya na mangibabaw sa tatlo, pangunahing kamanghamanghang gawain, dahan-daang pinagsasama ito sa isa. Sa kasalukuyan, kahit na ang tatlong martial arts ay hindi pa ganap na isinama sa katawan ni Chen Lei, sa ilalim ng dominasyon ng Daoist na kasulatan, malaya siyang makakapagpalipat-lipat sa tatlong pamamaraan ng walang anumang problema. Higit pa rito, maging ito man ay Lady Jing, 9 turns Golden Body Ju, at 9 Heavens Biloo Ju,
ang kapangyarihan ay 3 beses na mas mataas kaysa sa cultivation line lamang. Ito ang misteryo ng Taoismo. Supreme Rebirth. Kabanata 332. Noong panahon ng Qingyang sect, napag-aralan ni Chen Lei ang 9 Heavens Below Ju at ang 9 Turns Golden Body Ju. Hindi man ito kasing lalim ng Lady Jing, makikita na ang daan. Ngayon, ang ginagamit ni Chen Lei para labanan ang kalaban ay ang 9 Turns Golden Hand Technique sa 9 Turns Golden Body Ju Technique. Ang 9 Turns Golden Hand ay isang makapangyarihang diskarte sa 9 Turns Golden Body Art. Sa oras ng paglilinang sa Docheng, ang buong palad ay maihahambing sa gininto ang kakanyahan, na lubhang matigas at hindi masisira. Bagamat si Chen Lei ay hindi pa nalilinang sa Transformation Realm ngayon, ang tunay na asensya sa kanyang katawan at ang kapasidad ng kanyang dantian ay maihahambing sa mga nasa 2 level powerhouse sa Transformation Realm. Kaya, ang kapangyarihan ng 9 ranks Golden Hand ay hindi mas mahina kaysa sa pag-atake ni Jin Paoboy, at mas malala pa ito. Ang nakakatakot na malamig na liwanag na kinunan ng 2 Qilong Phantom ay nabasag ng 9 na gintong kamay ni Chen Lei. At ang mga paa ni Chen Lei ay nabalot din ng mayamang purong gininto ang liwanag. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa, at bumukas ang isang malaking bitak sa lupa. Ang hindi mabilang na puting malalim na yelo na kumalat patungo sa kanya ay agad na nabasag sa pagkabigla at naging isang piraso ng yelo. Naglakad si Chen Lei sa yelo. Ang matigas na gaya ng bakal na si Xuanbing ay lubhang marupok sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei, at dinurog niya. Mabilis na lumapit si Chen Lei sa batang Jinpao at sinampal ito ng malakas. Ikan-away ng binata sa Jinpao ang kanyang palad, at ang Dragon Phantom sa kanyang likuran ay nag-inat ng kanyang katawan. Ang malaking katawan ng dragon ay tumawid sa binata, iwinagayway ang higanteng mga kuko nito, at sinampal ng malakas ang palad ni Chen Lei. Ang Qilong Phantom na ito ay may maringal na titig, at ang buong katawan nito ay nababalot ng puti at malamig na liwanag. Kumaway pababa ang mga kuko nito, at lumitaw ang malalaking bahagi ng yelo at nyebe sa kawalan. Pambihira ang kanyang paningin at pambihira ang kanyang lakas, walang hanggan. Wow! Isang malaking piraso ng malamig na yelo ang lumitaw mula sa manipis na hangin, tulad ng isang malaking bato ng yelo, na sinamahan ng isang higanteng kuko ng sili, tinapik si Chen Lei. Ang suntok na ito ay napakalakas na ang lupa ay biglang gumuho, ang nakapalibot na mga pader ng courtyard ay nagkapira-piraso, at hindi mabilang na mga ice cone ang tumusok kay Chen Lei ng mabangis. Sa itaas ng palad ni Chen Lei, ang gintong liwanag ay nakapalibot, nagniningning, gininto ang liwanag na kumikislap, parang purong ginto. Sa sandaling ito, lumaki din ang kanyang mga print ng palad, at ang mga gintong rune ay bumaril, na magkakaugnay sa hangin, at naging isang malaking gintong palad na may sukat na ilang metro ang laki. Ang malaking gininto ang palad ay pinagsama sa mga rune. Ang mga print ng palad ay malinaw na makikilala, at lahat sila ay mga balangkas ng magagandang rune, na nagpapalabas ng nakakatakot na presyon. Ang gintong palad na ilang talampakan ng haba ay marahas na bumangga sa anino ng kuko ng Qilong Dragon, na gumawa ng malakas na ingay. Nagsalpukan ng gininto ang liwanag at malamig na liwanag, na parang mga alon na humahampas sa lahat ng direksyon, at sa isang kisap mata, nawasak ang lahat ng nakapalibot na bahay, at ang buong patio ay nawasak sa lupa. Ang gayong malaking kilusan ay natural na umaakit sa maraming mga manunood. Sa Thunder City, ang pinakakulang ay ang mga taong nakikiisa sa saya. Sa mga araw ng linggo, ang lugar kung saan matatagpuan ang maliit na patio na ito ay liblib at liblib, ngunit mayroon ding mga nakayukong tigre, nakatagong mga dragon, at maraming mga master na naninirahan sa liblib dito. Sa oras na ito, ang mga master na ito ay alerto lahat, at isa-isang dumating upang manood sa direksyong ito. Ang kabataan sa Jinpao ay mapotla, at isang bahid ng dugo ang damanak mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang impact sa palad ay naglagay sa Jinpao boy sa matinding pressure at nasugatan ang kanyang internal organs. Para kay Chen Lei, hindi man lang niya ginalaw ang kanyang mga hakbang, at ang balat sa kanyang katawan ay kumikinang na may gintong kulay. Sa katunayan, pagkatapos na linangin ni Chen Lei ang 9 Turns Golden Body Ju, ang tigas ng kanyang katawan ay tumaas ng ilang beses. Ang 9 Turns Golden Body Art, mahigpit na pagsasalita,
ay isang hanay ng mga pinakamataas na pagsasanay para sa pagpino ng katawan. Kung nais mong makamit ang mahusay na tagumpay, ang paglilinang ay maaaring mabago sa isang ginintoang katawan. Kung ito ay ang ginintoang katawan ng Docheng's ninth turn, ito ay malakas, hindi sinasalakay ng kasamaan, hindi natatakot sa tubig at apoy, at ang kutsilyo ay hindi malalampasan at hindi masisira. Kung tunay mong linangin ang 9 turns golden body sa Docheng, maaari mong durugan ang mga bituin gamit ang iyong kamao, patayin ang araw at buwan, at maging isang banal na katawan. Si Chen Lei ay gumuhit ng maraming gintong juice sa gintong palasyo, at pagkatapos ay nilinang ang 9 turns golden body art. Ngayon, masasabi niyang matagumpay niyang nalinang ang isang pagliko ng ginintoang katawan. Ngayon ay mayroon na siyang 5 dragon ng lakas. Ang gayong malakas na pisikal na lakas ay matagal nang nalampasan ang karaniwang wuwang. Ang binata na ito na nakabroked bilang isang henyo sa Dragon Palace ng East China Sea, ay gumamit ng lahat ng uri ng makalangit at makalupang kayamanan mula pa noong siya ay bata pa. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay higit sa isang antas na mas masahol kaysa sa paglilinang ni Chen Lei na maging isang ginintoang katawan. Sa makatuwid, sa banggaan na ito, ang batang Jinpao ay nasa isang ganap na kawalan. Pinunasan ng binata sa Jinpao ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, lumalala ang kanyang ekspresyon. Bagamat ang kalaban sa kanyang harapan ay may lakas lamang ng unang antas ng Gang Demon Realm, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nabigla sa kanya. Natural na nakikita niya na ang kaaway sa kanyang harapan ay tiyak na itinago ang kanyang lakas, kung hindi, imposibleng gamitin ang kapangyarihan ng unang layer ng masamang espiritong kaharian upang labanan ang kapangyarihan ng kanyang nagbagong anyo. Gayunpaman, misteryoso ang paraan ni Chen Lei sa pagtatago ng cultivation, at hindi makita ng Jinpao Boy ang tunay na lakas ni Chen Lei. Hindi ito mahalaga, ang mahalaga ay hindi siya ang kalaban ni Chen Lei, na ginagawang hindi mabata ang Jinpao Youth. Hindi ako naniniwalang malakas ka talaga. Galit na sigaw ng binata sa Jinpao, at muli ay isang malakas na hininga ang lumabas sa kanyang katawan, at isang bilog ng malamig na puting liwanag ang lumabas sa kanya. Ang multo ng Chilong Dragon ay umungal hanggang sa langit, at ang malaking buntot ng dragon ay umindayog at humila ng malakas pababa. Ang kawalan ay nanginag, ang kalangitan ay puno ng malamig na liwanag, at ang mga alon ng matinding kakilakilabot ay umaabot sa paligid. Sa kawalan, nabuo ang mga mahiwagang hiwa ng yelo na lubhang nakakatakot. Ang mga tao sa paligid na nanunood ng labanan ay sunod-sunod na nagbago ng kulay at marahas na umatras. Totoong napakalakas ng alon ng pagbabago-bagong ito. Kung hindi ka mag-iingat, tiyak na maghihirap ka sa isda. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nag-react pa rin ng mabagal ng ilang sandali, at tinatakan ni Xuanbing at nagyelo sa loob. Isang kakaibang alon ang dumating, at ang ilang malas na mga manunood na na-freeze sa malalim na yelo ay direktang naging mga labi ng yelo sa lupa, na walang mga buto. Napakabangis ng mga pag-ataking kinakaharap ng mga tao sa paligid. Si Chen Lei, na nasa kalagitnaan ng pag-atake, ay makakaranas ng mas matinding pressure. Gayunpaman, si Chen Lei ay napapalibutan ng ginintoang liwanag, na parang may gintong apoy na nagniningas, na mahigpit na nagbabantay sa kanya. Hindi mabilang na malamig na sinag ang lahat ay naharang ng ginintoang liwanag, at hindi sila makaatake sa kanya. Sa sandaling ito, ang buntot ng higanteng sili ay sumampal, na parang nadiin ang langit, at ang lupa ay biglang lumubog ng ilang metro, at ang presyon ay kamangha-mangha. Inihagis ni Chen Lei ang kanyang kamao upang salubungin ang kalaban gamit ang dawang fulong fist. Bagamat ang Chilong Phantom na ito ay isang kayamanan, ito rin ay nag-evolve mula sa Chilong, na may malakas na Chilong breath. Great Desolate Fulong Feast, na dalubhasa sa pagpigil sa mga nilalang tulad ng mga dragon, baha, sawa at ahas o kayamanan. Ang Chilong Ghost na ito ay walang exception. Nakita ko ang kamao ni Chen Lei na napapalibutan ng malakas na gintong liwanag. Sa gininto ang liwanag na ito, may mga siksik at hindi mabilang na kakaibang rune. Ang rune na ito ay ang misteryo at diwan ng dawang fulong fist. Sinuntok ni Chen Lei, tinamaan ang buntot ng Ghost Dragon. Agad na binalot ng gininto ang liwanag ang higanteng buntot ni Chilong, at pagkatapos, nagamulong, itong Chilong Phantom, bawat pulgada ay pumutok, sa isang kisap mata,
ito ay binomba ng marahas na kamao sa hindi mabilang na Yuan Chi at magulong batis. Kabanata 333 Pag-iwas. Habang hinihipan si Qilong, nabali rin ang mga buto ng binata sa Jinpao, nagsuka ng dugo, at nahulog sa lupa. Nang makita niya si Chen Lei, puno ng takot ang mukha niya. Nagulat ang ibang tao nang makita nila ang walang kap-oras na momentum ni Chen Lei, at lahat sila ay nagulat. Hindi nagkakamali, hindi ba ito ang batang henyo na siyang angkang mula sa Chilong Island? Siya ay sikat sa Thunder City at isa sa pinakasikat na magiting na kabataan. Sinuntok talaga siya, kinansela ito. Nakilala ng isang nanunood ang pagkakakilanlan ng batang Jinpao. Sino ang nag-abolish kay Yang Kang, na maaaring mag-abolish kay Yang Kang sa isang suntok, ay hindi dapat isang hindi kilalang tao. May nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Chen Lei. Kaya lang hindi na nagpakita si Chen Lei sa Thunder City, paano nila malalaman ang identity ni Chen Lei? Sa karamihan ng tao, nakita ng ilang mga disipulo ng Black Scorpion Gang si Chen Lei, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at tahimik silang lumabas mula sa karamihan. Ang mga disipulo ng Black Scorpion Gang na ito ay nakatingin sa kinaroroonan ni Chen Lei. Hindi nga lang nila kilala si Chen Lei pero maraming nakakakilala kay Baimanman. Sinubukan ni Chen Lei na iligtas si Baimanman at pinatay ang Scorpion na tigre. Kaya naman, kung may nababaluktot na nag-iisip at katulong, na nag-iisip na pumunta sa Baimanman upang tumayo at maghintay para sa kuneho, maaaring may ilang mga benepisyo. Bilang resulta, napakasaya ng mga disipulong ito. Sa katunayan, si Chen Lei iyon. Gayunpaman, matapos makita si Chen Lei na nagpakita ng malaking kapangyarihan, ang mga disipulong ito ay isa-isang nagulat, at hindi nang ahas na ipakita ang kanilang mga gawa sa harap ni Chen Lei. Tumakas sila na parang mga kuneho at bumalik upang magulat. Sa karamihan ng tao, may ilang mga figure na nakatingin kay Chen Lei na may mahinang paningin. Lumabas ang isa sa kanila at sinabi kay Chen Lei, "Itong kaibigan, masyado kang malupit. Alam mo ba kung sino siyang Master Yang Kang? Isa kang malaking kapahamakan. Oo mga taong kakilala, maglakas loob na pigilan ang iyong sarili at humingi ng kasalanan, kung hindi ay hindi matitiyak ang iyong buhay. Anak, kung ayaw mong magtanong, maglakas loob kang gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi ka makakapunta ngayon." Huminto sa harap ni Chen Lei ang ilang mga powerhouse na may hindi magiliw na mga kutis, nagdadaldal at nagbabanta kay Chen Lei. Ang mga taong ito ay lahat ay may pagkakaibigan kay Yang Kang, o may hindi maibabalik na relasyon sa Chilong Island. Ang Yang Kang ay inalis sa harap ng ilan sa kanila. Parehong pampubliko at pribado, at hindi nila ito maaaring baliwalain kung hindi nila ito makikita, tiyak na magiging pinuno si Yang Kang. Paano matatakot si Chen Lei sa mga taong ito? Malamig niyang tiningnan ang mga taong ito at sinabi, "Kung ayaw mong mamatay, bitawan mo ako." Sino ang maglakas loob na magsabi ng isa pa, "Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit"? Panipi. Isang nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki ang tumango at nagsabi, "Anak, ang swerte mo ay hindi maliit, gusto kong makita kung kanino ka walang malasakit." Buti na lang hindi pa tapos magsalita ang middle-aged strongman, kinuha na ni Jin Lei ang palad niya. Ang palad ni Chen Lei, ang natitirang gininto ang liwanag, ang mga ron ay pumuno sa kalangitan, naging isang gintong huwad na higanteng palad, na nagdala ng walang katapusang presyon at hamarang sa hindi natapos na mga salita ng nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki. Bumalik. Biglang nagbago ang kutis nitong medyo may edad na malakas na lalaki. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Chen Lei, talagang sinabi niya na gagawin niya ito gamit ang kanyang mga kamay, at ito ay naging napakalakas. Sa tingin mo ba naguguluhan ako? Sa isang iglap, ang medyo may edad na malakas na lalaki ay galit na galit, at halatang hindi siya inilagay ni Chen Lei sa kanyang mga mata. Agad siyang bumaril ng buong lakas, at lumitaw ang isang peteng ng dagat na parang tumatalon mula sa dagat, at mabangis na sumugod kay Chen Lei. Ang middle-aged powerhouse na ito ay isa ring boxing-level powerhouse ng Transformation Realm. Gayunpaman, ang kanyang mga kwalifikasyon ay hindi maganda. Pagkatapos ng mga taon ng paglilinang, nagkaroon lamang siya ng lakas ng unang antas ng Wuang Transformation. Gayunpaman, sa puso ng nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki na ito,
sapat na siya para harapin si Chen Lei. Kahit na si Yang Kang ay isang malakas na tao sa unang antas ng Transformation Realm, siya ay pagkatapos ng lahat ng isang bagong dating sa Transformation Realm. Bagamat pambihira ang kanyang talento, mayroon siyang malalim na pag-unawa sa Transformation Realm at ang lalim ng tunay na asensya. Hindi ko may kumpara sa kanya. Kaya, ang nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaking ito ay lubos na kumpiyansa na kaya niyang gawing pangit si Chen Lei, at mapatay pa niya si Chen Lei. Sa pag-ataking ito, direktang ginamit ng nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki ang kanyang buong lakas, at ang tunay na diwa at masamang espiritu sa unang antas ng estado ng pagbabago ay sumanib sa isang malaking piteng ng dagat na may mabangis na mukha at asul na liwanag. Ang ulan ay nagpang-inig sa kawalan. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Chen Lei, tulad ng isang malaking gininto ang handprint na gawa sa ginto, sinampal niya ang malaking sea shark na ito ng malakas. Sa isang malakas na ingay, ang malaking pitong ng dagat ay direktang hinampas ng higanteng gininto ang kamay. Pagkatapos, ang gininto ang handprint ay dumaan sa kalangitan na puno ng kaguluhan ng sigla at inagaw pabalik sa gitnang gulang na powerhouse. Ang nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki ay binaril ng lumipad, at siya ay nagsuka ng dugo sa hangin. Pagkatapos, nahulog siya ng daan-daang metro, nabali ang kanyang mga buto, at nahulog siya sa lupa ng walang salita, hindi gumagalaw, buhay at kamatayan, hindi ko alam. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid niya. Masyadong tyrannical ang lakas ni Chen Lei. Ang isang malakas na tao sa unang antas ng Transformation Realm Martial King ay hindi nakayanin ang kanyang mga panlilinlang. Anak, masyadong malupit ang mga pamamaraan mo. Tumalon ang isa pang tao at sinigawan si Chen Lei. Hindi nagsalita si Chen Lei, na may matinding liwanag sa kanyang mukha, nakatingin sa taong ito. Medyo hindi komportable ang taong ito na tinitigan ni Chen Lei, at galit na sinabi, "Ano ang tinitingnan mo?" Walang sabi-sabi, itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad para bumaril, isang malaking hangin ng palad ang umapaw, ang gintong liwanag ay sumikat sa kalangitan, at isang malaking handprint ang bumaril ng mabangis. Nang makitang hindi makatwiran si Chen Lei, ang lalaki ay umungal, at ang espada sa kanyang kamay, na naglalabas ng asul na liwanag ng tubig, ay nawasak. Isang sea snake na may pinong kaliskis ang lumabas sa talim. Ang skinny-scaled sea snake na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga masasamang espiritu na nilikha ng paglilinang at tunay na diwa ng taong ito, at tinawag itong sea snake art. Ang sword technique na ginawa niya ay tinatawag na sea serpent sword. Ang pamamaraan ay nagbibigay diin sa bilis at density, pati na rin ang mahusay na lakas. Ang isang sword beam ay naging isang makakapal na scaled sea snake, at sa isang kisap mata, ang lalaking ito ay aktwal na naputol ang daan-daang mga espada, at daan-daang mga sea snake na binago ng sword beam ang pumuligid kay Chen Lei at mabangis na sumalakay. Sa palad ni Chen Lei, sumanib siya sa tunay na kahulugan ng Great Desolate Fulong Fist. Sa pamamagitan ng isang palm shot, na puno ng mga ron ang kalangitan, na agad na sumasakop sa daan-daang mga ahas sa dagat na naging liwanag ng espada. Boom, boom, boom. Ang sea snake na binago ng talim na ito ay sumabog sa mga piraso. Sa bawat pagsabog nito, nanginginig ang malakas na umaatake at nagluluwa ng isang subo ng dugo. Sa isang kisap mata, daan-daang dugo ang bumulwak, halos samuka ng dugo sa sariling katawan, at ang mga mata ng buong tao ay blanko at bumagsak sa lupa. Nagbago ang kulay ng mga taong nakakita nito. Ang taong gumamit nitong si Serpent Art ay hindi isang hindi kilalang tao. Siya ay tinatawag na si Snake Langjun. Siya ay isang malakas na tao sa triple realm ng Transformation Realm Martial King. Sa mga karaniwang araw, ang taong ahas ng dagat na ito ay may malupit na paraan. Ang sinumang magkasala sa kanya ay pahihirapan hanggang mamatay gamit ang isang sea snake knife na buhay. Dapat mong malaman na ang kanyang diskarte sa espada ay napakahusay. Magagawa niyang pumutol ng daan-daang kutsilyo sa isang iglap, pumatay ng isang buhay na tao, nag-iiwan lamang ng isang kalansay, ngunit napakasakit na panatilihing buhay at matino ang taong ito. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang samuka ng daan-daang subo ng dugo. Natatakot ako na ang pagpapahirap na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa paggamit ng kutsilyo upang pumatay ng isang tao.
Sa ilang sandali, ang lahat ay natigilan sa makapangyarihang pamamaraan ni Chen Lei, at walang nang ahas na ipagtanggol si Yang Kang. Kabanata 334. Dahan-daang nilingan ni Chen Lei ang mga manunood, ang kanyang tono ay parang lobo, at ang kanyang tono ay malamig na nagsabi, lahat, kung okay lang, mangyaring umalis. Hindi nakakatuwang panoorin. Nakita ng mga manunood na si Chen Lei ay mabangis at masama, at maging ang sikat na Lang Jun si Snake ay malubhang nasugatan ni Chen Lei, alam na ang kanyang lakas ay hindi maarok. Kahit na ang mga salita ni Chen Lei ay napakasama, lahat ng naruroon ay napakatalino, makinis at matalino, at walang magrereklamo kay Chen Lei para kay Yang Kang. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Yang Kang ay isang henyo sa Chilong Island, siya ay nagtatrabaho ng mag-isa tuwing karaniwang araw, at kakaunti ang mga tao na may magandang opinyon tungkol kay Yang Kang. Maliban sa si Snake Lang Jun at Yang Kang na talagang may relasyon kay Yang Kang at gustong yakapin ang hita ni Yang Kang, lahat ng iba ay may normal na relasyon kay Yang Kang. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, naghiwalay ang lahat. Siyempre, mayroon ding mga tao na talagang may magandang relasyon sa Chilong Island. Hindi sila ang mga kalaban ni Chen Lei o sinumang may tusong pag-iisip. Hindi nila nilabanan si Chen Lei, ngunit tumakas ng palihim at lumipat sa Chilong Island. Sige na. Bagamat daan-daang libong milya ang layo ng Chilong Island mula sa Thunder City, malayo ito at hindi mapawi ang uhaw, ngunit mayroon ding fortress na itinatag ng Chilong Island sa Thunder City, ngunit may mga eksperto dito. Walang pakialam si Chen Lei sa mga taong nagkalat, bagkus ay inilagay niya ang katawan ng kanyang biyenan sa kabaong kasama si Baimanman. Pagkatapos ay inilagay ito ni Baimanman sa singsing na imbakan, naghahanda na pumili ng isang lugar para sa geomantic na kayamanan, at inilagay ito sa kabaong. Ang mga martial artist ng Thunder City ay gustong ilibing sa dagat pagkatapos mamatay, ngunit ang kanyang biyenan ay hindi tubong Thunder City, gusto pa rin niyang ilibing sa lupa. Sinamahan ni Chen Lei si Baimanman palabas ng lungsod, nakahanap ng isang lugar na may magagandang bundok at lunti ang tubig, inilagay ang kanyang biyenan sa lupa, at sinamahan siya ng 3 araw bago umalis. Manman, alam mo ba kung bakit sinalakay ng mga tao mula sa Chilong Island ang kanyang biyenan? Tanong ni Chen Lei kay Baimanman sa kalsada. Umiling si Baimanman at sinabing, hindi ko alam kung eksakto, ngunit bago ang aksidente, sinabi ng aking biyenan na hahanapin niya ang masamang punto para sa akin, paikliin ang masamang espiritu para sa akin, at maghanda para sa paglusob, ang kaharian ng masamang espiritu. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon sa problemang ito. Panipi. Tumango si Chen Lei. Ngayon, ang cultivation ni Baimanman ay umabot na sa ika-9 na antas ng Ningyuan Realm, at maaari talagang makapasok sa masamang Evil Realm anumang oras. Gayunpaman, hindi madali ang paglusot sa masamang kaharian. Kung gusto mong masira ang masamang espiritu, kailangan mong makahanap ng angkop na masamang espiritu. Kapag pumapasok, ipasok ang mga masasamang espiritu sa iyong katawan, upang makuha mo ang pinakamahusay na epekto. Siyempre, kung wala kang masamang espiritu, maaari ka ring makapasok sa kaharian ng masamang espiritu. Mamaya, magkakaroon ka ng oras upang dahan-daang makahanap ng angkop na masamang espiritu. Ngunit ang resulta ng paggawa nito, at pagkatapos masira ang masamang kaharian, ang katumbas na masamang espiritu ay dinadala sa katawan. Malaki ang pagkakaiba sa lakas, at masasabi pa nga na lubos nitong maimpluwensyahan ang mga tagumpay ng isang tao sa hinaharap. Halatang malaki ang pag-asa ng biyenan kay Baimanman, kaya nagpunta siya para magkaroon ng tiwala kay Gangsha. Kaya lang mahirap hanapin ang magandang kalidad ng Gangsha aura. Ito ay ganap na nakasalalay sa pagkakataon. Hindi ko alam kung mahahanap ng biyenan ko ang Sha Akya Point sa huli. Sinabi ba sa iyo ng biyenan na sa wakas ay nakahanap na siya ng angkop na ugali ng Gangsha para sa iyo? Tanong ulit ni Chen Lei kay Baimanman. Sandali itong pinag-isipan ni Baimanman, at sinabi, bago mamatay ang kanyang biyenan, ibinigay niya sa akin ang singsing na ito, sinabi ang 4 na salita, maaliwalas ang langit, at saka siya umalis. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Panipi. Ang asul na langit ay nasa itaas ng langit. Maingat na inalala ni Chen Lei ang 4 na salitang ito, tila pamilyar ang mga ito. Sa Biloo Palace, nakakuha siya ng maraming mga libro sa ehersisyo,
kung saan mayroong mga ehersisyo at martial arts, pati na rin ang ilang mga lihim at anekdota. Minsang sinuri ni Chen Lei ang lahat ng mga lihim at anekdota na ito para mas maunawaan ang taong ito. Sa isang lihim na itinala mismo ng dakilang Emperador Biloo, binanggit niya ang isang uri ng aura, na angkop sa kanilang mga ugat, na tinatawag na Biloo Tong Tiangangsha. At sinabi ng biyenan ni Baimanman bago siya mamatay ang apat na salitang, Biloo Tong Tian, kung tama ang hula ni Chen Lei, dapat itong tumukoy sa Biloo Tong Tiangangsha. Ang bughaw na langit na ito na Tong Tiangangsha, ngunit ang enerhiya ng Gangsha na sumasailalim sa paglilinang kapag naglalakbay ang dakilang Emperador Biloo, ay may walang katapusang mahiwagang mga tungkulin, at pinakaangkop para sa pagsasanib ng mga disipulo ng linya ng Biloo kapag sila ay lumagpas. Sa aking palagay, ang huling kahulugan ng biyenan ay dapat na asul na langit na bumabagsak sa kalangitan at masasamang espiritu, sabi ni Chen Lei kay Baimanman. Ang bughaw na kalangitan ay nililinis ang kalangitan at ang masasamang espiritu. Bahagyang kumunat ang noo ni Baimanman matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, hindi pa niya narinig ang pangalang Biloo Tong Tiangangsha. Bagamat hindi pa ito narinig ni Baimanman, kinumpirma ni Chen Lei na dapat tama ang kanyang hula. Dahil may mga balita tungkol sa asul na langit sa pamamagitan ng masamang espiritu, hindi natin ito dapat palampasin, kailangan nating hanapin ito, at pinaghihinalaan ko na ang bughaw na langit sa pamamagitan ng masamang espiritu ay dapat na hindi mapaghihiwalay mula sa singsing na ito. Napaisip sandali si Chen Lei, itinuro ang berdeng singsing sa kamay ni Baimanman at sinabing, si Baimanman ay masasabing walang pag-angkin sa panahong ito, dahil wala man lang siyang malinaw na konsepto. Dahil sinabi ni Chen Lei na oo, dapat mayroon. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasama, itinuring ni Baimanman si Chen Lei bilang ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nagkaroon din ng malaking interes sa asul na langit na bumabagsak sa kalangitan. Ang bughaw na langit na ito na bumabagsak sa kalangitan ay tiyak na maituturing na pinakamahusay sa mga masasamang espiritu. Higit na mas malakas kaysa sa aura ng kulob na dragon na masasamang espiritu na kanyang nilinang. Dahil may ganoong clue, natural na hanapin ito. Bulong ni Baimanman, hindi ko lang alam ang pangkalahatang lokasyon ng bughaw na langit sa kabila ng kalangitan. Kung hindi, mas madali para sa atin na mahanap siya. Nang pakinggan ni Chen Lei ang mga salita ni Baimanman, nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya, bagaman hindi natin alam ang direksyon ng asul na kalangitan sa kalangitan, may ilang tao. Sino ang nakakaalam? Naguguluhang tanong ni Baimanman. Yang Kang, matigas na sabi ni Chen Lei. Yang Kang, matapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, nagkaroon din ng ideya si Baimanman. Talagang hinabol at pinatay ni Yang Kang ang kanyang biyenan dahil sa bughaw na langit at masasamang espiritu. Bagamat hindi ito para sa Biloo Tong Tiangangsha, ngunit ginagawa nila ito para sa biyenan, kung gayon ang lokasyon ng kamay ay dapat na ang lokasyon kung saan hinahanap ng biyenan ang Biloo Tong Tiangangsha. Ang bughaw na kalangitan na ito sa kalangitan ay lubhang kakaiba, at dapat itong magkaroon ng isang espesyal na pakiramdam na may berdeng singsing sa kamay ni Baimanman. Hanggat alam nila ang tamang posisyon ng Biloo Tong Tiangangsha, ang pagsubaybay sa posisyon na ito ay tiyak na may makukuha. Itong Yang Kang, bagamat binali ko ang buto ng buong katawan ko ilang araw na ang nakalipas, hindi ko siya pinatay. Dapat ay buhay pa siya. Kapag nahanap natin si Yang Kang, dapat nating malaman ang lokasyon ng Biloo Tong Tiangangsha. Sige na, panipi. Dahan-daang sabi ni Chen Lei kay Baimanman. Tumango si Baimanman at sinabing, mabuti yan, ngunit ngayon, si Yang Kang ay kailangang iligtas ng mga taga Chilong Island, at siya ay nasa ilalim ng mahigpit na proteksyon. Gusto naming mahanap si Yang Kang ngayon, natatakot ako na mahirap. Sinabi ni Chen Lei, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sa anumang kaso, kailangan mong makuha ang posisyon ng asul na kalangitan sa kalangitan mula sa bibig ni Yang Kang. Hindi nahirapan si Chen Lei. Ang pinakamalakas na tao sa kuta ng Chilong Island ay malamang na nasa ikalimang antas lamang ng Transformation Realm. Ang ganitong lakas ay hindi imposible para kay Chen Lei na malutas ngayon. Kabanata 335. Sa ngayon, ginagamit ni Chen Lei ang Taoism bilang pangkalahatang balangkas upang kontrolin ang mga banal na kasulatan na iniwan ng tatlong emperador,
Lady Jing, 9 Heavens Below Jing, at 9 Turns Jin Shenju. Ang panloob na paglilinang ay dinadalisay at banal na qi, at ang panlabas na bahagi ay pinatibay. Naabot na ang ganap na pinakamataas na estadong ito. Sa kasalukuyan, si Chen Lei, kahit na ang kanyang cultivation ay ikalimang antas lamang ng Gang Demon Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na lumampas sa ikalimang antas ng Transformation Realm. Ang gayong kapangyarihang panlaban ay maaaring ganap na takutin ng karamihan sa mga powerhouse sa Thunder City. Kaya, nagpa siya si Chen Lei na kunin si Bai Minman at dumiretso sa kuta ng Chilong Island sa Thunder City, at pinilit si Yang Kang na tanungin. Kaya lang bago bumalik sina Chen Lei at Bai Minman sa Thunder City, ilang makapangyarihang tao na nagpapalabas ng malalakas na pagbabago ay lumayo mula sa langit. Kung ang mga stream ng liwanag ay lumitaw, sila ay lumitaw sa Chen Lei at Bai Minman. Sa harap ng mga tao, tumigil ka. Pinigilan silang dalawa ng 5 malalakas na lalaki, at sabay na sumigaw ng malakas, na naglalabas ng mayamang hangarin sa pagpatay. Ano ito? Huminto sina Chen Lei at Bai Minman at tumingin sa 5 tao sa harapan nila. Ang 5 taong ito, bawat isa ay naglalabas ng mga pagbabago-bago ng hininga ng isang wuwang-class powerhouse, at ang kanilang mga damit ay bordado ng chilong na may sumasayaw ng ngipin at kuko. Ito ay isang powerhouse sa Chilong Island. Nasaktan mo si Senior Nephew Yang Kang. Ang pinuno, na nakatingin kina Chen Lei at Bai Minman na may masamang ekspresyon, ay malakas na nagtanong. Tumango si Chen Lei, oo, ako ito. Nakita ng pinuno ang pag-amin ni Chen Lei, at sinabing, bueno, dahil inamin mo na nasaktan mo si Senior Nephew Yang Kang, kung gayon ikaw mismo ang magdidikta. Ito ay nagel iligtas sa atin ng ilang mga kamay, at maaari tayong magkaroon ng isang masaya. Sinabi ni Chen Lei, wala kayong sakit, para kayong mga normal na tao, paano kayo nakakapag-usap ng mga nakakabaliw na bagay? Nang makita ang panunuyan ni Chen Lei, malamig na sinabi ng pinuno, mukhang hindi ka sumasang-ayon sa panukala ng upuang ito. Sa kasong iyon, ang upuan na ito ay walang pagpipilian kundi maging magalang. Sinabi ni Chen Lei, kung mayroon kang anumang kakayahan, huwag magsalita ng mga walang kwentang bagay. Nagbago ang ulo ng mukha ng tao, at hindi siya nagsalita ng walang kaparerekan kay Chen Lei, at sumigaw, gawin mo. Pagkatapos, ang taong ito ay direktang sumugod kay Chen Lei, at ang iba pang 4 na malalakas na lalaki ay naglunsad din ng malakas na pag-atake kay Chen Lei ng sabay-sabay. 5 malalakas na lalaki, lahat ng wuwang level powerhouses na may kultibasyon ng 3 at 4 na antas ng Transformation Realm, ganap nilang binaliwala ang mga patakaran at nagsanib puwersa upang direktang salakayin si Chen Lei. Sa kaguluhan ng Tiandiuan, isang maliit na burol sa tabi nito ang sumabog sa lugar at naging sky powder, nag-iwan ng malaking butas na 200 metro ang lalim. Sa marahas na pagbabago-bago ng Yuan Qi, 5 malalaking Chilong Phantom ang lumitaw mula sa likod ng 5 malalakas na lalaki, pumailang lang sa kalangitan, dumagsa sa kawalan, at ang lugar ay agad na nahulog sa malamig na yelo. 5 higanting Chili Phantom, na may dalang nakakatakot na malamig na hininga, ay parang 5 higanting Great Walls ng yelo at bakal, na gumagalaw sa kawalan, tinatakan ang lugar na ito, at tinatamaan si Chen Lei. Ang hindi mabilang na alikabok ng nyebe ay tumalsik, ang lupa ay nagyelo, at ang tunog ng isang dragon ay tumagos sa kalangitan, ang tunog ay yumanig sa kalangitan. 5 higanting Chilong Phantom, bawat isa ay naglalabas ng walang katapusang layunin ng pagpatay, mahigpit na ikinulong si Chen Lei, at ang hangin ay lumundag na parang dagat ng mga ulap. Ang 5 dakilang master ay nagsanib puwersa sa pag-atake, at sila ay lihim na tumugma sa isang tiyak na paraan ng pagbuo, at sila ay walang cap-oras. Sa katunayan, ang 5 master na ito ng Chilong Island ay talagang isang uri ng pinagsamang paraan ng pagbuo ng pag-atake na nilinang ng Chilong Island, na tinatawag na 5 Dragons Lokang God Formation. The 5 Dragons Lokang God Array, na sinasabing kahit ang mga Diyos ay maaaring harangan, lalo pa si Chen Lei, isang maliit na cultivation sa unang palapag ng Gang Demon Realm. Sa mata ng 5 master sa Chilong Island, si Chen Lei ay isang maliit na cultivation. Ang 5 sa kanila ay minsang gumamit ng 5 Dragons Lokang God Formation upang bitag at patayin ang Great Martial King ng 7th level ng Transformation Realm ngayon,
Ang pagpatay sa isang maliit na wazong tulad ni Chenlei ay masasabing madali. Sa sandaling ito, ang 5 Ghost Dragon ay naging isang malaking hanay ng ningning sa hangin, idiniin siya pababa. Dahil sa matinding pressure, nahati ang lupa sa isang nakakatakot na bitik, na umaabot sa isang mahabang distansya. Ang ilang matataas na bundok ay natatakpan ng makapal na malalim na yelo, at sa isang iglap, ang mga bundok ay nagkawatak-watak. Mayroong 12-dosenang matataas na taluktok sa paligid, at sila ay nawasak sa lupa sa isang kisap mata. Ang malaking ilog na dumadaloy dito ay nagyelo sa isang iglap. Ang 5 powerhouse sa Chilong Island, sa sandaling lumitaw sila, lahat sila ay lumabas at hindi nag-iwan ng kahit katiting na pagkakataon upang labanan si Chenlei. Sa pagtingin sa malaking pormasayon ng 5 Chilong Phantom na nagmumula sa lungsod, nakaramdam din si Chenlei ng matinding pressure. Kung tutuusin, malakas ang 5 taong ito at sabay silang umatake. Paano siya magiging maimpluwensya? Hindi. Ang katawan ni Chenlei ay sumambulat na may gininto ang liwanag, tulad ng isang gintong pagan, na naging isang proteksyon na gintong kalasag, na pinuprotektahan siya at si Baimanman sa loob ng hadlang. Ang kapangyarihan ng 5 Dragons Lock-on God Formation ay napakahusay para madala ni Baimanman. Sa sandaling ito, kahit na hinaranggan ng harang ni Chenlei ang karamihan sa presyon, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, halos maparalisa sa lupa. Ikinaway ni Chenlei ang kanyang kamao, tulad ng pagtulak sa isang malaki at mabigat na superstar, na winasak ang kawalan, at humahampas sa kalangitan. 2 anino ng gininto ang kamao, agad na pinalaki, sinuntok, at binagsakan. Ang susi sa 5 dragon sa lungsod ay ang banal na hanay. Kung sarado ang ibang mga pormasayon, talagang medyo nalulula si Chenlei kung gusto niyang lumaban. Gayunpaman, si Chenlei ay may katiyakan ng tagumpay sa 5 Dragon Lock Shen Formation na ito. Ang kamao ni Dawang Fulong ang kanyang binasag sa pagkakataong ito. Partikular na pinipigilan ng Dawang Fulong Fist ang mga dragon, snake, python at iba pang nilalang, kayamanan at magagandang pormasayon. Ang 5 Dragon Lock Divine Formation na ito ay makapangyarihan, ngunit hindi ito lumilihis sa kategoryang ito. Kaya, pagkatapos na tamaan ng Great Desolate Fulong Fist ni Chenlei ang 5 Dragons Lock-on God Formation sa ere, agad itong sumabog ng napakalakas. Ang 2 malaking Golden Fist Shadow ay ganap na binubuo ng hindi mabilang na Fulong Rune. Ang Fulong Rune na ito, na konektado sa 5 Dragons Lock-on God Array, ay direktang nakalusot sa 5 magagandang Chilong Phantoms. Ang 5 malalaking Ghost Dragon, sa ilalim ng kapangyarihang ito, ay nilipol bawat pulgada, at ang makapangyarihang 5 Dragons Lock-on God Formation ay ganap ding nawasak. Habang bumagsak ang 5 Dragons Lock-on God Formation, ang 5 powerhouse ay nagsuka rin ng dugo. Ang 5 Dragons Lock-on God Formation ay konektado sa isipan ng 5 powerhouse at isinama sa isa. Nasira ang 5 Dragons Lock-on God Formation, at ang 5 powerhouse na ito ay malubhang nasugatan sa isang iglap. 5 powerhouse, na may nakakatakot na tingin sa kanilang mga mata, paano magiging napakalakas ng lakas ni Chenlei. Ang ganitong uri ng kontrabida ay hindi dapat lumitaw sa lahat. Bagamat si Chenlei ay dapat na may nakatagong pagtatanim, ang 5 powerhouse ay makatitiyak na si Chenlei ay hindi pa umabot sa antas ng Wushu King, ngunit siya ay malubhang nasugatan ang 5 sa kanila ng isang suntok. Paano sila makakatagpo ng ganitong alindog? Para sa isang oras, ang 5 tao ay puno ng layuning pagpatay. Ang ganitong masamang kontrabida, kung ito ay isang kaaway, ito ay tiyak na hindi isang kaaya-ayang bagay. Pinakamabuting patayin siya bago siya lumaki. Pinunasan ng 5 tao ang dugo sa gilid ng kanilang mga bibig, at nagpasya sila. Bawat isa sa kanila ay may extra long sword na may malamig at kumikinang na liwanag na parang tubig sa taglagas. Ang liwanag ng espada ay parang pilak ng bote, at napakasilaw nito na nasilaw sa kalangitan na may walang katapusang layuning pumatay, nakalas kay Chenlei. Kabanata 336. Si Chenlei ay hindi natakot, at sa mahabang alulong, ang langit ay bumasag sa kalangitan, nakaharap sa langit na puno ng liwanag ng espada, at dumiretso sa itaas. Ang kanyang laman na katawan ay napapalibutan ng gininto ang liwanag, na parang gawa sa ginto,
na eksaktong katulad ng pangitain na nilikha ng 9 turns golden body technique at isang round ng golden body cultivation. 9 turns golden body art, nakilala bilang pinakamakapangyarihang paraan ng ehersisyo para sa pagsasanay sa katawan. Pagkatapos makumplito ang paglilinang, hindi papasok ang espadang sibat-baril. Ang espada at baril dito ay hindi tumutukoy sa mga ordinaryong sundalo, ngunit partikular na tumutukoy sa mga kayamanan. Lahat ng uri ng kayamanan, imposibleng linangin ang kapangyarihan ng 9 turns golden body art. Bagamat nilinang lamang ni Chen Lei ang 9 turns golden body art sa isang antas, ang kanyang pisikal na background ay masyadong malakas, at ang kapangyarihan ng mga pagliko ng gininto ang katawan ay sapat na upang mapaglabanan ang pag-atake ng Powerhouse King class. Kasabay nito, dinurog ni Chen Lei ang 9 turns golden skill, at ang kanyang palad ay ginintoang, ngunit kung titingnang mabuti, may mga malabong lila at berdeng rune sa ginintoang palad. Ito ang paggamit ni Chen Lei ng Taoism bilang pangkalahatang balangkas, pinagsama ang mga pagsasanay sa Lady Sutra at ang 9 Heavens Below Sutra na may 9 turns golden body art. Sinampal ni Chen Lei ang 5 tumutusok na mahabang espada gamit ang kanyang hubad na mga kamay, gumawa ng tunog na parang ginto at bakal. Naramdaman lamang ng 5 hari ng Chilong Island ang isang walang cap-oris na makapangyarihang kapangyarihan na nagmumula sa kanila, at imposibleng labanan ito. Kaagad, ang mga palad ng 4 na king level na martial powerhouse ay lumuwag, at ang mahahabang espada sa kanilang mga kamay ay itinapon palabas, naging isang daloy ng liwanag, at lumilipad patungo sa malayo. Tungkol sa kanyang paglilinang bilang isang kataas-taasang martial king, ginamit niya ang lahat ng kanyang sigla, ibinuhos ito sa kanyang mga kamay, at pilit na nilabanan ang napakalaking kapangyarihan ng palad ni Chen Lei. Sa wakas, mahigpit niyang hinawakan ang mahabang espada na lilipad na, gayunpaman, ang mahabang espadang ito, na nanatili sa palad ni Chen Lei, ay agad na natatakpan ng malagagamba na katawan sa transparent na talim na parang mga kristal ng yelo, basag. Ang malakas na hangin ay tumama, itong tier 5 na kayamanan, na hinaluan ng kakaibang yelo at malamig na kristal na bakal ng Chilong Island, ay nabasag bawat pulgada, na nag-iwan lamang ng isang hawakan ng espada, na mahigpit na hinawakan ng Martial King na ito. Kamay. Ang iba pang mga Martial King ay mukhang mapurol at halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang mga kayamanan na ginagamit nila ay sikat sa Chilong Island, napakatalas, at kayang pumutol ng ginto at jade, at napakalakas. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang mandirigma ay nawasak ng mga kamay ni Chen Lei. Sa ganoong sitwasyon, tingnan mo, kahit naisip nila, hindi nila ito iisipin. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap natin, at ang ilang wuwang ay hindi maaaring hindi maniwala dito. Sinamantala ni Chen Lei ang sandali nang ang ilang mga powerhouse sa antas ng wuwang ay nalilito. Ang kanyang katawan ay parang hangin at kuryente, at ang kanyang mga paa ay kakaibang hindi nakasync. Ang buong tao ay agad na nahahati sa 5 at lumitaw sa harap ng 5 antas ng kapangyarihan ng wuwang. Mga palad. Sa katunayan, ito ay dahil ang bilis ni Chen Lei ay masyadong mabilis, kaya parang nabawasan ito sa 5, ngunit sa katunayan ay inatake ni Chen Lei ang 5 tao sa napakabilis na bilis. Agad na nag-react ang 5 wuwang level powerhouses, ngunit huli na ang lahat. Huli na para magkaroon ng lakas ng loob na lumaban, at sinira ng malakas na kamay ni Chen Lei ang kanyang sariling depensa. Ang makapangyarihang Jin Chi ay sumugod sa katawan ng 5 eksperto sa klase ng wuwang, tulad ng pagdurog at pagkabulok, pagsira sa kanilang 5 panloob na organo. Ang 5 wuwang level powerhouses ay nanginginig sa kanilang katawan, nagsusuka ng dugo na may halong visceral cut, at nalantes sa lupa. Bagamat ang 5 wuwang level na powerhouse na ito ay hindi papatayin, ang paglilinang sa isang suit ay hindi magagarantiyahan. Sa pagtingin sa 5 wuwang level powerhouses na nahulog sa lupa, inalis muna ni Chen Lei ang mga storage ring sa kanilang mga kamay, pagkatapos ay itinali ng isang stick ang 5 tao, at umalis si Baiman dito. Nakahanap si Chen Lei ng isang liblib na lugar, itinapon sa lupa ang 5 antas ng wuwang na powerhouse, at nagsimulang questionin ang lakas ng Chilong Island at iba pang impormasyon sa kuta ng Thunder City. Ang 5 wuwang level powerhouses, bagamat determinado sila, hindi nila kayang magtago ng mga lihim sa ilalim ng mga pamamaraan ni Chen Lei.
Sa huli, nakuha ni Chen Lei ang lahat ng gusto niyang malaman. Matatagpuan ang Chilong Island sa malalim na bahagi ng East China Sea, daan-daang libong milya ang layo, hindi masyadong malayo. Ang may-ari ng isla ng Chilong Island ay isang malakas na tao ng Nahai Realm Martial Arts Class, at naabot na niya ang rurok ng Nahai Realm Martial Arts Class. Ngayon sa Chilong Island, mayroong 13 representante na may-ari ng isla na may pananagutan para sa parehong. Gayunpaman, kabilang sa 13 kinatawan na may-ari ng isla, hindi sila manalitik, nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Ang buong Chilong Island, bagaman malakas, walang panloob na pagkakaisa. Si Yang Kang, ang direktang disipulo ng ikapitong Deputy Island Owner, ay sobrang galing. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Thunder City dahil sa ibang bagay. Gayunpaman, natuklasan ang biyenan ni Baimanman bago nalutas ang usapin. May kakayahang makakita ng kakaibang kayamanan si Yang Kang. Naramdaman ni Yang Kang ang esmeralda na berdeng singsing sa biyenan ni Baimanman, pagkatapos ay nagpa siya na gawin ito sa biyenan ni Baimanman. Ang resulta, syempre, ay ang biyenan ni Baimanman ay nagtamo ng malubhang pinsala, ngunit nagawang makatakas. Isa sa 5 Martial King na ito ang may ginawa sa biyenan ni Baimanman. Kaya, sa ilalim ng mga aksyon ni Chen Leiluo, lubos niyang alam ang sanhi at epekto ng insidenteng ito. Sa oras na ito, sa Chilong Island stronghold ng Thunder City, mayroong 5 wuwang sa itaas ng ika-5 antas ng Transformation Realm, na lahat ay mga subordinate ni Yang Kang. Bukod sa mga Martial King na ito, mayroon ding Martial King na responsable sa pagpapanatili ng kaligtasan ni Yang Kang. Ang Martial King na ito ang pinakamakapangyarihan, umabot sa ika-8 antas ng Martial King Realm. Kaya lang nang kumilos si Chen Lei kay Yang Kang noong araw na iyon, pansamantalang umalis ang malakas na lalaki ng ika-8 palapag ng Martial King Realm dahil sa ilang bagay at hindi sumunod kay Yang Kang. Naging matagumpay ito kay Chen Lei. Kung hindi, kung mayroong isang napakalakas na tao sa ika-8 antas ng ranggo ng wuwang sa anyo ni Yang Kang kasama niya sa araw na iyon, hindi magagawang talunin ni Chen Lei si Yang Kang, at mapapatay pa ng Wu na ito. Wang! Matapos makuha ni Chen Lei ang impormasyong gusto niya, naunawaan niya na minamaliit niya ang lakas ng Chilong Island. Ang may-ari ng isla ng Chilong Island ay talagang isang powerhouse sa tuktok ng antas ng Nahai Realm Martial Sovereign, at ang 13 representante na may-ari ng isla ay nasa 5 antas o mas mataas sa antas ng Nahai Realm Martial Sovereign. Yung malakas. Ang ganitong uri ng lakas ay higit sa 10 beses kaysa kay Xuan Tianzong. Alam mo, ang Sect Master ng Xuan Tianzong ay hindi hihigit sa isang peak-level powerhouse ng Transformation Realm Martial King, at ang nangungunang 10 Peak Master ay halos nasa antas na ito. Sa Xuanyin Peak, maaaring mayroong ilang elder sa antas ng Wuzhen sa Transformation Realm, ngunit ang mga elder na ito ang pinakamalakas, at natatakot ako na hindi nila nalampasan ang ika-4 at ika-5 antas ng Wuzhen sa Nahai Realm. Yung malakas. Siyempre, ito ay ilang haka-haka lamang mula kay Chen Lei. Hindi magagarantiya ni Chen Lei kung ito ay tumpak o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang background ng sekta ay ang pinakamalaking lihim ng sekta, at hindi alam ni Chen Lei ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang lakas sa maliwanag na bahagi, ang Chilong Island ay malayong nalampasan ang Xuan Tianzong. Sumunod, nagbago ang isip ni Chen Lei nang malaman niya na ang Chilong Island ay nasa stronghold ng Thunder City, at na mayroong uwang sa ika-8 palapag ng Transformation Realm. Noong una, binalak ni Chen Lei na puwersahang pasukin ang kuta ng Chilong Island sa Thunder City, at pinilit siya ni Ziyang Yang Kang na tanungin ang lokasyon ng biyenan ni Baimanman, ngunit ngayon, nakaupo na si King Wu ng ika-8 palapag ng Transformation Realm, sa kuta, si Chen Lei Chuang ay pumasok na ganap na naghahanap ng kamatayan. Ngayon, sa 5 king level na martial powerhouses na nahuli niya, nakuha na niya ang lokasyon kung saan niya natagpuan ang biyenan ni Baimanman, kaya natural, hindi na siya magsasapanganib pa, ngunit nagpa siya na umalis kay Thunder ngayon. Sheng, Laot, hanapin ang kinaroroonan ni Biluotong Tiangang siya. Kabanata 337. Sa sandaling ito, ang buong buto ng katawan ni Yang Kang ay ganap na nabali, halos walang kabuluhan. Ngayon ang cultivation ay wuwang sa ika-8 palapag ng Transformation Realm.
Siya ay naghahanap ng panlunas sa lahat upang gamutin si Yang Kang sa lahat ng dako. Walang oras para pumunta kay Chenlei sa ngayon. Ngunit kung talagang papasok si Chenlei sa kuta ng Chilong Island, natatakot ako na ang tupa ay makapasok sa bibig ng tigre. Si Wu Wang sa ikawalong antas ng Transformation Realm, hindi tatutol si Ziyang na sampilan hanggang mamatay ng sinumang kaaway na dumating sa kanyang pintuan. Kaya, agad na nagbago ang isip ni Chenlei at iniwan ng direkta ang 5 eksperto sa antas ng Wu Wang, at pagkatapos ay umalis kasama si Baimanman. Hindi na bumalik sa Thunder City ang dalawa, bagkus ay dumiretso sila sa dalampasigan, handang tumulak sa dagat. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa Wu Wang sa Chilong Island, alam na ni Chenlei na ang huling lugar na lumitaw ang biyanan ni Baimanman ay sa hilagang silangan na tubig ng East China Sea. Hanggat naghahanap sila sa kahabaan ng hilagang silangan na katubigan, tiyak na mahahanap nila ang kinaroroonan ng biluotong Tiangangsha. Dumating sina Chenlei at Baimanman sa dalampasigan, at direktang isinakripisyo ni Chenlei ang lumilipad na bangka at naglakad palapit sa dagat. Sa itaas ng dagat, mayroong walang katapusang mga ulap, bagyo, ibon at halimaw sa dagat. Ito ay isang napakadelikadong lugar. Karamihan sa mga malalakas na tao na gustong pumunta sa dagat ay pipiliin na maglakad malapit sa dagat kaysa lumipad sa gitna ng hangin. Tungkol sa lalim ng dagat, mayroon ding mga halimaw sa dagat at halimaw sa dagat na napakalakas, malakas, at hindi kailanman sisisid sa dagat maliban kung kinakailangan. Tanging sea level lang ang medyo ligtas at navigable na lugar. Gayunpaman, kahit na ito ay nasa itaas ng dagat, ito ay medyo ligtas. Sa itaas ng malawak na dagat, mayroong hindi mabilang na mapanganib na mga lugar, Jedi, at mga ipinagbabawal na lugar. Kung hindi mo sinasadyang makapasok sa lugar na ito, minsan kahit na antas ng Wazan. Ang malakas ay may posibilidad na mahulog. Kaya, ang paglalayag sa dagat ay tila napakalawak at walang limitasyon, ngunit sa katunayan mayroon lamang ilang mga ligtas na ruta na madalas na tinatahak ng mga tao. Sa sandaling lumihis ka mula sa ligtas na rutang ito, ang antas ng panganib ay tumataas ng husto. Gayunpaman, sa ligtas na rutang ito, tiyak na walang anumang bihirang at kakaibang kayamanan, at ang mga lugar na may bihirang at kakaibang mga kayamanan ay tiyak na hindi magiging ligtas. Bago pumunta sa dagat si Chenlei, bumili siya ng mapa mula sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Bagamat hindi masyadong detalyado ang nautical chart na ito, binabalangkas din nito ang daan-daang libong milya ng nakapalibot na mga ruta ng dagat, pati na rin ang ilang isla para sa paglapag at paghinto, at ilan sa mga puwersang kumokontrol sa dagat na ito. Ang pag-unawa sa estadong ito, pagkatapos lumabas si Chenlei sa dagat, hindi bababa sa hindi siya magiging malinaw sa anumang bagay. Nagmamadali sina Chenlei at Baimanman sa ligtas na landas na minarkahan sa chart sa lumilipad na bangka. Napakabilis nila, dahil ayon sa impormasyong natanggap, hindi bababa sa ilang daang libong kilometro ang layo ng lugar sa dagat kung saan lumitaw ang biyanan ni Baimanman. Ngayon ay kailangan nilang tahakin ang isang ligtas na landas at pumunta muna sa malalim na dagat pagdating ng panahon, hanapin ang kinaroroonan ng masamang lupain na biluotang tiyangang. Isang malaking barko, kargado ng mga kargamento, ang naglalayag sa dagat. Isa itong cargo ship sa pagitan ng mga pangunahing puwersa ng Thunder City, nakikipagkalakalan sa mga isla sa kahabaan ng ruta, na kumikita ng malaking kita at umaakit sa maraming tao na pumunta sa gold panning. Ang rutang ito ay masasabing nagpapakain sa 10-10 milyong tao, at ito ay tunay na gininto ang ruta. Siyempre, mayroon ding ilang makapangyarihang martial artist, alinman sa pamamagitan ng bangka lamang o sa pamamagitan ng pagsira sa mga lumilipad na kayamanan at paglipad sa dagat. Ang lugar ng dagat na ito ay isang malaking kayamanan. Hindi lang ilang mortal ang naghahangad ng buhay dito, kahit ilang makapangyarihang martial artist na naglilinang, madalas silang nag-explore ng treasure hunts dito at kumikita ng malaking pera. Biglang lumakas ang mga alon, at ang buong ibabaw ng dagat ay umaalon, na parang galit ang Diyos ng dagat. Ang mga alon ay umaalon, ang dagat ay kumukulo, at isang malaking hayop sa dagat ang biglang lumitaw mula sa dagat, nakahawig ng isang malaking kakaibang isda sa hugis ng isang tatsulok. Ang triangular silverfish na ito ay may buntot na libu-libong metro ang haba. Sa sandaling ito, parang letigo,
hinayla ito patungo sa malaking barkong kargamento na naglalayag sa dagat. Bumagsak ang pilak na ilaw, at ang isang malaking barkong pangkargamento na ilang daang metro ang haba ay agad na hinayla sa 2 piraso, at hindi mabilang na mga tripulante ang nahulog sa dagat na parang dumplings. Ang triangular na pilak na isda, ibinuka ang bibig sa palanggana ng dugo, sumugod, at nilamon ang mga taong ito sa isang kagat. Sa isang iglap, nabalot ng dugo ang asul na dagat. Sa dagat, maraming tao ang nagpanik, nagmamadali at sumisigaw, iniiwasan ang malaking triangular na isda na ito. Ang tatsulok na halimaw na isda na ito ay tinatawag na tuutwuyo ng mga taong madalas pumunta sa dagat. Mahilig siyang kumain ng tao. Kahit sa mga ligtas na ruta, paminsan-minsan ay lilito ang ganitong uri ng kakaibang isda. Ang ganitong uri ng kakaibang isda ay napakalakas at may lakas ng antas ng uwang ng transformation realm. Kahit na mayroong malakas na proteksyon sa mga cargo ship na papalabas sa dagat, karamihan sa kanila ay mapapawi kapag nakatagpo sila ng napakalakas na isda ng tuo-tuo. Ang katapusan ng kamatayan. Ang kumikinang na liwanag ng espada ay humahati sa ibabaw ng dagat at direktang hamampas patungo sa isda ng tuo-tuo. Ang liwanag ng espada na ito ay napakatalam, tulad ng paggupit ng manipis na piraso ng papel. Hinati nito ang isda ng tuo-tuo sa kalahati mula sa gitna, at isang malaking bahagi ng dugo ang damaloy at kinulayan ng pula ang bahaging ito ng dagat. Si Chen Lei ang gumawa ng shot. Nang makitang mabangis ang pag-uugali ng mga sea beast na ito, kaya lang ni Chen Lei ang pagbaril at pagpatay sa mga isda sa dagat na may mga pattern sa Heavenly Sword Scripture. Maraming salamat. Ang mga tripulante na nahulog sa dagat ay nagpapasalamat na makitang napatay si Tuo Tuoyu. Kung walang malakas na tao tulad ni Chen Lei, lahat sila ay ililibing sa bibig ni Tuo Tuoyu. Nakita ng mga crew sa ilang iba pang mga cargo ship na nalutas na ang krisis at mabilis na nagsimulang iligtas ang mga tao. Sa wakas, matapos iligtas ang lahat, pagkatapos bilangin, nakumpirma na 100 tao lamang ang nakalibing sa bibig ni Tuo Tuo. Ito ay isang himala para sa kanilang lahat. Dapat mong malaman na kapag nakatagpo mo si Tuo Tuoyu, sila ay papatayin. Hindi hihigit sa 1 o 2 tao ang maaaring makatakas kung nagkataon. Sa pagkakataong ito, 100 tao lamang ang namatay. Para sa kanila, hindi ito malaking kawalan. Bata, magkomento ka. Magpasalamat tayo sa iyong Nagel iligtas buhay na biyaya. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa kubyerta ng pinakamalaking halimaw na barko at sinabi kay Chen Lei. Kinuha ni Chen Lei si Baimanman at lumipad sa deck. Nais din niyang magtanong tungkol sa sitwasyon ng lugar na ito sa dagat mula sa amo ng barko. Bagamat may mga chart, kung alam niya ang sea area na ito, natatakot ako na walang mas nakakaalam kaysa sa mga amo na namamahala sa dagat na ito, sa buong taon. Itong batang lalaki, babae, mangyaring pumasok sa loob. Inimbitahan sila ng mga amo ng barko, sina Chen Lei at Baimanman, sa eleganteng inayos na kabin at inutusan silang maghain ng tsaa. Anak, salamat sa tulong mo. Hindi ko pa alam ang pangalan ng anak ko. Tanong ng amo ng barko kay Chen Lei. Tawagin mo akong Chen Feng. Sabi ni Chen Lei, nagbigay ng pekeng pangalan. Pagkatapos ng lahat, siya ay hinahabol pa rin ng Thousand Demon Sect at Demon Sect. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng bagay. Ang mga magulang pala niyang Master Chen at Doge. Ang mga barkong ito ay kabilang sa Sea Soul Gang. Ngayon, ang matandang iyon ay isa ring elder ng Sea Soul Gang. Labis ang pasasalamat ni Doge sa paglipat ni Chen Lei, at nang hindi na hinintay ang tanong ni Chen Lei, isa-isa niyang ikinwento ang kanyang sariling kasaysayan. Kabanata 338. Ang Sea Soul Gang ay hindi masyadong malakas. Isa itong gang ng mga mahihirap na umaasa sa dagat para mabuhay. Gayunpaman, sa isang magulong lugar tulad ng Thunder City, kung hindi magkakaisa ang mga mahihirap, hindi sila mabubuhay. Ang pinuno ng gang ng Sea Soul Gang, na nagngangalang Dorei, ay isinilang sa isang mahirap na nayo ng pangingisda. Nakipagsapalaran siya sa dagat at nakuha ang mga tradisyon ng paglilinang ng Confucian. Ngayon ang paglilinang ay umabot na sa rurok ni Haring Wu. Si Dorei ay mabuti at mabait, at gusto niyang baguhin ang kapalaran ng kanyang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit itinatag ni Dorei ang Sea Soul Gang, na kinilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng gang,
at karamihan sa mga miyembro ng gang ay mga bata mula sa nakapalibot na mahihirap na nayo ng pangingisda. Ngayon, mahigit 50 taon na ang Sisol Gang. Kung ikukumpara sa mahigit 50 taon na ang nakalilipas, ang buhay ng mga mangingisda sa iba't ibang nayo ng pangingisda sa tabi ng baybayin ay higit na mabuti kaysa dati. Dati, pagkatapos ng mahirap na taon, ang mga mangingisdang ito ay maaaring walang sapat na pera para makakain sa bisperas ng bagong taon sa huli. Ngunit ngayon, masasabing ang bawat pamilya ay namumuhay ng sagana, may labis na pagkain, at nabubuhay sa katatagan. Ang mga ganitong pagbabago ay dulot ng Sisol Gang na nilikha ni Duray. Sa tulong ng Sisol Gang, malalabanan niya ang walang katapusang pagsasamantala ng mga tyrant, pirata, at iba pa, at mapaunlad ang mga mangingisda. Ang Sisol Gang ngayon ay lumakas at may maliit na reputasyon sa buong Thunder City. Bukod dito, ang reputasyon ng Sisol Gang ay ang pinakamahusay din sa Thunder City. Magde-deliver man ito ng mga kalakal, gumagabay sa daan, o iba pang gawain, kukumpletuhin ng Sisol Gang ang mga ito sa oras ng walang kompromiso. Masasabing naging golden mark na ang kasalukuyang Sisol Gang. Siyempre, ang kasalukuyang lakas ng Sisol Gang ay talagang hindi masyadong malakas, sa pinakamabuting paraan ay maaari lamang itong ituring bilang isang third-rate na maliit na gang. Ngunit ang Sisol Gang ay karaniwang hindi nakikilahok sa mga alitan sa pagitan ng mga pangunahing puwersa. Patuloy lamang itong umuunlad at pinuprotektahan ang interes ng mga mangingisda. Bukod dito, sila ay lubos na nagkakaisa. Sa makatuwid, kahit na hindi sila mabilis na umunlad sa mga nakaraang taon, hindi pa rin sila maaabala. Sa pagkakataong ito, tinulungan ng Sisol Gang ang mga tao na maghatid ng mga kalakal. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga kalakal ay mga ordinaryong kalakal, at karamihan sa mga tripulante ay mga ordinaryong tao. Ang mga tao sa Sisol Gang ay pamilyar sa rutang ito, at kailangan nilang tumakbo 2 o 3 beses sa isang buwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng aksidente ngayon. Ang Tuo-Tuo fish, isang nakakatakot at malupit na higanteng isda sa dagat na ito, ay talagang tatakbo malapit sa rutang ito upang maging mabangis. Kung hindi dahil sa paglipat ni Chen Lei, ang 7 o 8 barko ngayon ng Sisol Gang, na may libu-libong tripulante, ay malamang na ililibing sa tiyan ng Tuo-Tuo beast na ito. Sa makatuwid, natural na napakaganda ng kabaitan ni Chen Lei sa Sisol Gang. Gayunpaman, si Chen Lei ay hindi isang taong gustong magbayad ng mga pabor, at ang mga taong ito mula sa Sisol Gang ay hindi makakatulong sa kanya. Mr. Chen, kahit anong mangyari, kailangan mong tanggapin ang pusong ito. Sa harap ni Chen Lei ay inilagay ang isang piraso ng deep sea blue marrow. Ito ay isang kakaibang bato, isang napakabihirang material upang pinuhin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ganitong uri ng ultramarine marrow ay maaari lamang gawin sa malalim na dagat. Natuklasan ito ng isang mangingisda sa pamumuno ni Doge nang mag-snorkeling siya at maghukay ng coral. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Chen Lei para sa kanyang negel iligtas buhay na biyaya, iginiit ni Doge na tanggapin ni Chen Lei ang piraso ng sea blue na ito. Umiling si Chen Lei, kahit na napakahalaga ng piraso ng aquamarine na ito, hindi pa rin niya ito nilingan. Kung ang piraso ng sea blue marrow na ito ay ilalagay sa mga kamay ng isang Sisol helper, makakatulong ito sa mga tao sa maliit na fishing village na mamuhay ng walang pag-aalala. Kaya, tumanggi si Chen Lei na tanggapin ang hiyas na ito, ngunit sinabi kay Doge, Elder Do, basta-basta lang kitang iniligtas. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, tulungan mo akong magtanong tungkol sa balita. Hiniling ni Chen Lei kay Doge. Kadadating lang ni Chen Lei sa Thunder City na ito, at hindi pamilyar sa lahat ng bagay sa Thunder City, lalo pa ang pinagmulan ng katalinuhan. At itong si Sisol Gang, bagamat hindi ito masasabing pinakamagaling sa intelligence gathering, mayroon din itong malaking network ng mga contact. Gusto ito ni Chen Lei. Hanggat maibibigay sa kanya ng Sisol Gang ang ilang impormasyon sa panahong ito sa Thunder City, malaking tulong ito sa kanya. Nakinig si Doge sa mga salita ni Chen Lei at hindi nag-atubiling sabihin, walang problema. Maaari mong gamitin ang network ng impormasyon ng Sisol Gang kung gusto mo. Pagkatapos, nagbigay ng senadorya si Doge kay Chen Lei at sinabing, Master Chen,
Ang karatulang ito ay maaaring gamitin para utusan ang mga disipulo ng si Solgang kung gusto mo, tanggapin mo ito. Tinanggap ni Chenlei ang karatula, at pagkatapos ay sinabi kay Duge, Elder Do, hindi ko alam kung ano ang lakas sa rehiyon ng dagat na ito, hindi ko alam kung maaari mo akong bigyan ng detalyadong pagpapakilala. Bagamat bumili si Chenlei ng chart, masyadong magaspang ang impormasyon. Ang ilan sa impormasyong gustong malaman ni Chenlei ay wala doon. Gusto niyang malaman ang ilang impormasyon, para lamang kay Elder Do at sa iba pang mga tao na namamahala sa karagatan sa buong taon. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Nang makita ni Elder Do ang tanong ni Chenlei Siang, natural na alam niya ang lahat ng masasabi niya, at sinabi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa dagat na ito. Ayon kay Elder Do, may 3 dakilang kapangyarihan ang namamahala sa lugar ng dagat na ito. Ang 3 puwersang ito ay kinokontrol ng Wow Island, Silver Shark Gang, at Sea Demon Palace. Ang 3 puwersang ito ay masasabing mga pinuno ng lugar ng dagat sa Hilagang Silangan. Sa harap ng 3 puwersang ito, ang si Solgang ay katulad ng maliliit na hipon. Ang lugar ng dagat kung saan sila ngayon ay nasa mababaw na lugar ng dagat, at wala man lang yaman at bihirang yaman. Sa makatuwid, ang 3 puwersang ito ay minamaliit lamang sila at ayaw silang kontrolin, at nahulog sila sa mga kamay ng mga Soul Sea Helper. Kung tungkol sa iba pang puwersa, syempre mayroong ilan. Halimbawa, ang ilang masasamang pirata ay nakabaon sa lugar na ito. Napakalakas din nilang puwersa, at maging ang pinakamakapangyarihang mga pirata, kabilang ang Giant Owl Island, Silver Shark Gang at si People sa Magic Palace ay nang ahas na kumilos, na nagpapakita kung gaano ka-tyrannical ang kanyang lakas. Bukod dito, sa lugar na ito ng dagat, ang mga tunay na namumuno ay hindi Wow Island, Silver Shark Gang, at Sea Demon Palace, ngunit ang Siklan, at ang Siklan ang tunay na master ng dagat na ito. Ayon sa sinabi ni Duge, ang Giant Owl Island, Silver Shark Gang, at Sea Demon Palace ay ganap na vulnerable sa Siklan. Kaya lang, ang Sea Race ay matatagpuan sa mas malalim na dagat, kung saan ang mga alon ay magulong, ang mga bagyo ay mapanganib, at ang mga agos ay komplikado, tulad ng isang maze, ang pinakanakakatakot, pinakamakapangyarihang treasure ship sa human race, mahirap, upang makapasok sa lugar na iyon, doon, ito ay tahanan talaga mula sa High Clan. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Elder Do, napagtanto ni Chenlei na ang kapangyarihan ng lugar ng dagat na ito ay mas komplikado kaysa sa lupa. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa dagat upang maghanap ng lugar kung saan dumaan ang bughaw na langit sa kalangitan. Malamang hindi niya kaya, napakadali. Gayunpaman, hindi natatakot si Chenlei, hindi ito katulad ng pinagtatrabahuhan ng paglilinang. Pagkatapos nito, nagpaalam si Chenlei kay Duge, at sinimulan muli ni Baimanman ang itinerary. Masyadong mabagal si Duge at ang kanyang fleet, at hindi sila nagawang sundan ni Chenlei. Kabanata 339. Pagkatapos magpaalam kay Duge at sa iba pa, si Chenlei at Baimanman ay nagpatuloy sa pagsulong at pumunta sa malalim na dagat. Sa daan, nakita rin ni Chenlei at Baimanman ang kapangyarihan ng dagat. Sa dagat, dumagsa ang malalakas na halimaw, na nagpadilat kay Chenlei at ng iba pa. Sa oras na ito, si Chenlei at Baimanman ay unti-unting umalis sa ligtas na ruta ng dagat at napunta sa malalim na dagat. Dito, walang ligtas na lugar na mapag-uusapan, at ang panganib ay nasa lahat ng dako. Nakita nila ang isang lumulutang na isla na puno ng mga siksik na higanteng puno. Nang dumaan dito ang higanteng Keteng, biglang lumitaw ang malaking bibig ng dugo sa lumulutang na isla, at ang isang ito ay daan-daang metro ang haba. Agad siyang nilamon ng higanteng Keteng. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, natuklasan ni Chenlei na ang lumulutang na isla na ito ay talagang isang malaking behemoth. Hindi ko alam kung ilang taon na siyang nakalutang sa dagat. Ang likod na shell ay natatakpan ng makapal na putik, maging ang lahat ay natutunaw. Sa tuktok ng batong bundok, mayroong hindi mabilang na malalaking puno. Kung hindi mo papansinin, akala mo lang isa itong malaking isla, sinong mag-aakalang isa itong higanteng hayop. Matapos makalayo sa isla na binago ng higanteng Ao, lumipad si Chenlei at ang iba pa at nakita ang isang malaking figure na gumugulong sa dagat, minsan tumatalon sa tubig,
at minsan ay sumisid sa malalim na dagat. Ang malaking figure na ito, pilak puti, may kantab, tulad ng isang cast ng pilak, naglalabas ng malakas na hininga, ay talagang isang silver dragon, libu-libong metro ang haba, kasing kapal ng isang bundok. Ang silver scorpion na ito ay tiyak na pinuno dito. Maging ang malalaking sea whale ay maaari lamang maging pagkain nito. Ang silver flood dragon na ito ay may nakakatakot na aura. Sa isa pang lugar sa dagat, nakita ni Chen Lei at Baimanman ang isang napakalaking alimango na may radius na ilang libong talampakan, katulad ng isang maliit na bahagi ng lupa. Ang kulay ng kanyang katawan ay itim na parang bakal, at ang kanyang mga mata ay mabangis. Biglang pinutol ng isang pares ng clears ang malaking silver shark sa 2 piraso at ipinasok ito sa bibig nito. Ang sea crab na ito ay isa ring malakas na Panginoon, isang malakas na chi, air. Si Chen Lei at Baimanman ay nagpunta sa malayo at malawak, at nakilala nila ang isang malaking nilalang na may lahat ng uri ng kakaiba. Ang mga nilalang sa dagat na ito ay pawang mga hayop sa dagat, malalaking sukat, at puno ng dugo. Halimbawa, ang isang electric eel na may haba na libu-libong metro, na napapalibutan ng mga electric light, ay halos bumubuo ng isang lightning field. Ang ilaw ng kuryente ay parang talon. Kung saan man ito dumaan, hindi mabilang na mga isda at hipon sa dagat ang natulala, lumiliko ang kanilang mga tiyan at lumulutang sa ibabaw. Kailangan mong malaman na ang mga isda at hipon sa dagat na ito ay may kapangyarihang pagsamasamahin ang orihinal na kaharian. Gayunpaman, ang electric eel na ito ay dumaan lamang at binaligtad ang lahat ng mga isda at hipon sa dagat. Isang higanteng octopus ang lumulutang sa dagat. Biglang isang higanteng kuko ang pumailan lang sa langit na parang kidlat, buhol sa isang ibong lumilipad ng ilang libong metro ang taas, at kinaladkad ito diretsyo sa dagat upang maging masarap na pagkain ito. Mayroon ding mga paaralan ng mga isdang espada, tumatalo na parang ibabaw ng tubig, lumilipad na parang 10,000 palaso, na sumusugod sa kanila. Sa sandaling ito, kahit ang mga pinuno sa langit ay hindi nang ahas na pukawin sila. Sa kanilang paglalakbay, nakita ni Chen Lei at Baimanman ang hindi bababa sa libu-libong napakalakas na mga hayop sa dagat, na masasabing malawak na bukas. Sinira ng dalawa ang lumilipad na bangka, at para sa ilang malalakas na halimaw sa dagat, malayo sila. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang halimaw sa dagat na hindi maiiwasan at hinahabol at pinapatay ng mga halimaw na ito sa dagat. Mapalad din na si Chen Lei ay may pangmatagalang pagtitiis at malakas na lakas, na maaaring sirain ang lumilipad na bangka at mapupuksa ang mga halimaw sa dagat na ito, ngunit kung hindi niya ito maalis, kailangan niyang lumaban. Sa kabutihang palad, kahit na ang lakas ng mga halimaw sa dagat na ito ay napakalakas, ang pinakamalakas na taong humahabol kay Chen Lei at ang iba pa ay katumbas lamang ng antas ng maagang yugto ni King Wu. Para kay Chen Lei, hindi ganoon kahirap pakitunguhan. Sa araw na ito, itinapon ni Chen Lei at Baimanman ang hipon na humahabol sa kanila at tumakas patungo sa dagat. Nanlungo rin si Chen Lei. Sa buhay na ito kasama ang kanyang nakaraang buhay, ito ang kanyang unang pagkakataon na manghuli ng crayfish. Sadyang napakalakas ng sea shrimp na humabol sa kanila, na may lakas na katumbas ng ika-8 antas ng King Wu ng Transformation Realm, ang laki nito ay daan-daang metro, at ang kulay pilak na shell ng hipon nito ay napakatigas. Kung hindi dahil kay Chen Lei na gumamit ng Lady Precious technique para sa pilitang wasakin ng Thunder God's wings ng ganitong uri ng mahalagang teknik, hindi niya talaga maaalis ang sea shrimp na ito. Maaga o huli, ipaghihiganti ko ito. Si Chen Lei Chi, air ay hindi magaan, siya ay hinabol at pinatay ng mga hipon sa dagat ng higit sa 100,000 milya. Hindi namamatay ang apoy sa kanyang puso. Tumigil ka, nakaharang ang kalsadang ito. Walang pinapayagang pumasok, kung hindi, walang awa. Isang binata na nakapilak ang lumitaw sa harap ni Chen Lei at ng iba pa, at sinabing may malamig na ekspresyon. Hindi ito sa iyo, kaya bakit hindi hayaan ang mga tao na dumaan? Sabi ni Baimanman sa binata na nakapilak. Ngumisi ang kabataang nakadamit pilak, dahil lang sa miyembro ako ng Silver Shark Gang. Ang lugar na ito sa dagat ay ipinagbawal ng Silver Shark Gang, at lahat ng mga tamad at ibang tao ay ipinagbabawal na dumaan. Kung kailangan kong pumunta doon. Sinabi ni Chen Lei na may malamig na nguso, kaka-check niya lang ng graph,
at ngayon ang graph na nasa kamay niya ay regalo mula kay Duge, na 100 beses na mas detalyado kaysa sa graph na binili niya mula sa maliit na bayan. Ayon sa lokasyon sa chart, sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa lugar na ito ng dagat ay makakarating tayo sa lugar kung saan lumilitaw si Baimanman. Kung ito ay isang likuan, natatakot ako na aabutin ng milyon-milyong milya ang paglalakad, at sa dagat na ito ay kumakatawan sa walang katapusang panganib, si Chen Lei ay natural na ayaw lumihis. Lumubog ang mukha ng binata na nakasuot ng pilak, at sinabi niya, kung pilit kang pumasok sa kabila ng babala, iisa lang ang dead end. Sinabi ni Chen Lei, kung gayon ay walang masasabi. Pagkatapos magsalita, sumugod ang katawan ni Fei patungo sa binata na nakadamit pilak. Nang makita ito ng binatilyong nakadamit na pilak, paulit-ulit din siyang ngumisi, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang mahabang espada na nilamon ng Silver Shark, na parang kidlat na humahampas kay Chen Lei, nakakasilaw at mabangis ang liwanag ng espada. Ang palad ni Chen Lei ay naging purong ginto, tulad ng gintong cast. Isang palad ang nakabasag ng ilang sword lights, at sa wakas, sinampal niya ng malakas ang mahabang espada ng binatilyong nakadamit na pilak. Ang mahabang espadang ito, isang tier 4 na kayamanan, ay ang pinakamayabang mandirigma ng kabataang nakadamit pilak. Gayunpaman, ang mahalagang sundalong ito na nakainom ng hindi mabilang na dugo noong nakaraan ay pinaghampas-hampas ng palad ni Chen Lei, at hindi mabilang na mga pira-piraso ang lumipad patungo sa kabataang nakadamit pilak na may napakalakas na lakas. Biglang nagbago ang kutis ng kabataang nakadamit na pilak, at ang lakas na ipinakita ni Chen Lei ay nasa unang antas lamang ng Gang Demon Realm. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban na ito ay napakalakas na kahit ilang Martial King level powerhouses ay hindi maihahambing dito. Nabasag ng isang palad ang Silver Shark Sword sa kanyang kamay. Ang ganitong uri ng lakas ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtulong sa mga senior level masters. Alam ng kabataang nakasuot ng pilak na ito ay isang kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, nabasag din niya ang hangin at alon. Marami siyang karanasan sa pakikipaglaban at agad niyang itinurok ang lahat ng tunay niyang essence sa silver na damit na suot niya. Ang silver suit na ito ay gawa sa silver shark skin at may malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Habang ang kabataang nakasuot ng pilak ay nag-inject ng tunay na yuan sa silver shark suit, isang malaking Silver Shark Phantom ang lumabas mula sa silver suit, na nagpoprotekta sa kabataang nakasuot ng pilak. Daan-daang mga putol ng espada ang tumama sa Silver Shark Phantom, na nagdulot ng tunog ng malakas na ulan, na naging sanhi ng paulit-ulit na pag-ungol ng binata na nakadamit pilak. Kabanata 340, minamaliit pa rin ng kabataang nakasuot ng pilak ang kapangyarihang taglay nitong mga sirang pira-pirasong espada. Ang kapangyarihang taglay nitong sirang fragment ng espada ay sobrang nakakabigla na parang isang berdeng pilak na espada. Bawat pira-piraso ng putol na espada ay parang bundok na tumatama sa kanya. Ang Silver Shark Phantom, ang ilaw ay dime sa isang iglap, halos mabasag. Gayunpaman, ang nakahinga ng maluwag sa binata sa pilak ay ang pagbabawal sa Silver Shark suit na ito ay ginawa ng master, at ang kapangyarihan nito ay maaasahan pa rin. Sa huli, nakayanan nito ang daan-daang putol na mga fragment ng espada. Atake. Gayunpaman, masyado pang maaga para maging masaya ang binata na nakasuot ng pilak. Ngayon lang, bahagyang gamaan ang kanyang isip, at isang obra maestra ng gintong liwanag ang nasa kanyang harapan. Isang malaking golden palm print ang nakunan sa kanya. Ang kabataang nakasuot ng pilak ay walang oras upang gumawa ng anumang iba pang mga galaw. Ang malaking golden palm print na ito ay sumampal sa pilak na Shark Phantom sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tinapik ng malakas ang kanyang dibdib. Ang binatilyong nakasuot ng pilak ay agad na lumipad ng patiwarik at nahulog ng husto sa dagat, hindi alam ang buhay at kamatayan. Hindi man lang tumingin si Chen Lei sa binata na nakapilak na damit, at kasama si Baimanman, naglakad siya papunta sa nakaharang na lugar sa dagat.